Hi guys! Ang topic naman natin ngayon guys, no, regarding naman sa end times or final judgment. Siguro yung makakapanood sa akin, no, yung mga pilosopo na makakapanood sa akin, no, sasabihin nila puro end times, puro final judgment, hindi naman nangyayari, no. Pero wag niyong baliwalain itong end times na to guys, no, kasi mangyayari talaga itong end times or final judgment. Kasi yan ay nakasulat sa Bible. Tulad ng sinabi ko, lahat ng nakasulat sa Bible, katotohanan lahat yan. Walang kasinungalingan dyan. Kaya mangyayari talaga yung pagbabalik ni Jesus Christ, which is final judgment na yun. Kayo guys, nakahanda na ba kayo sa pagbabalik ni Jesus Christ? Or baka hanggang ngayon, natutulog pa rin kayo spiritually? Or di kaya talagang spiritually dead kayo, talagang totally separated kayo kay God, diba? Talagang wala kayong panahon sa Kanya, kahit siguro magsimba, hindi nyo ginagawa, diba? Kailan kayo magising sa katotohanan? Kailan nyo kaya malaman yung katotohanan, no? Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa kayo gumigising sa katotohanan, hindi pa kayo nagbabagong buhay? Dahil binubulag kayo ni Satan, nabubulagan kayo sa mga material na bagay sa mundong ito. Doon nakatuon ang pansin nyo, ang focus nyo nasa mga material na bagay, di ba? Sa halip na manood kayo or makinig kayo ng gospel ni God, anong ginagawa nyo? Iba yung pinapanood nyo, pinagkakaabalahan nyo yung mga walang kakwinta-kwintang mga panuorin, di ba? Sa halip na yung mga salita ni God ang papakinggan nyo, anong pinapakinggan nyo, anong pinapanood nyo, yung mga katatawanan ng mga videos, mga Korean novela, mga telenovela, or ano man yung mga entertainment na yan. Mas mas pinagkakaabalahan nyo pa yan, pinag-aaksayahan nyo ng oras ng mga walang kakwenta-kwentang bagay, di ba? Yung panonood nyo ng mga katatawanan ng videos na yan, ano lang yan, temporary lang yung kasiyahan na mararamdaman nyo dyan, ilang minuto lang na kasiyahan yan. Samantalang kung kayo ay manood ng ng gospel ni God or magbabasa ng Bible, maaaring magkaroon kayo ng kaligtasan, maaaring ma-realize nyo or maliwanagan yung isip nyo, ma-realize nyo sa sarili nyo na kailangan na talagang magbalik loob sa Diyos, di ba? Kailangan na talagang magbalik kay Jesus Christ dahil si Jesus Christ ililigtas kayo. Yung mga pinapanood nyo, hindi kayo kayang iligtas niyan, di ba? Maliligtas ba kayo sa panonood nyo ng mga na yan, kung anong mga drama yan, kung anong mga pinagkakaabalahan nyo ng mga material na bagay, hindi kayo kayang iligtas niyan. Pero si Jesus Christ, kaya kayong iligtas dahil siya ang Savior natin. Diba? Patunayan ko sa inyo na binubulag kayo ng ng kampo ng kadiliman, binubulag kayo ni Satan sa katotohanan. Ha, ibasahin ko sa inyo yung nakalagay sa Bible, guys, ha, para malaman nyo. Nakalagay dito, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nakalagay dito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the God. O diba? Talagang patunay na binubulag talaga kayo ni Satan. Sino ba yung God of this age? Diba si Satan ang kinikilalang God ng itong generation ngayon, di ba? Hindi naman siguro lahat, pero kadalasan talaga, di ba? Si Satan ang kinikilala nilang Diyos, di ba? Binulag kayo ni Satan, yun na nga, sa pamamagitan ng mga, inakit kayo sa mga temporary na mga bagay na yan, sa mga, sa mga walang kakwinta-kwintang mga, mga panuuri na yan, di ba? Ganun, pinagkakaabalahan nyo. Alam nyo ba kung bakit? Para ma-stuck kayo sa situation nyo, guys. Para manatili kayo kung saan man kayo ngayon, kung ano man yung lagay ng buhay nyo ngayon, para magpatuloy kayo sa kasamaan nyo, magpatuloy kayo sa kadiliman ng buhay nyo, hindi nyo makita ang liwanag na hatid ni God, di ba? Hindi nyo makita ang kaluwalhatian ng gospel ni God, ang liwanag ng gospel ni God, para hindi maliwanagan yung isip nyo. Kaya kayo inaakit sa mga temporaring bagay. Ano nga ba yung mga signs na tinutukoy ko, mga nalalapit na talaga ang end times, kasi tulad ng sinabi ko, guys, no? Tulad ng sinabi ko sa inyo, guys, talagang mangyayari yung final judgment, kasi nga tulad ng sinabi ko nasa Bible, ang daming verses sa Bible na nagpapatunay na mangyayari talaga
ang final judgment. Kasi yung mga signs na nakasulat sa Bible, guys, na i-experience na natin ngayon, di ba? Nangyayari na siya ngayon, kaya talagang nalalapit na talaga, guys. Basahin ko sa inyo, guys, ha, ano yung mga sign na sinasabi ko. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 1. But mark this, there will be a terrible times in the last days, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them, always learning, but never able to acknowledge the truth. O diba? Anong ibig sabihin nito sa mga last days daw? Itong mga huling araw daw ng pamamalagi natin dito sa earth. Meron daw mga kakilakilabot na mga pangyayari, guys. Naglipana na yung mga kasamaan dito. Didalasan ng mga tao kasamaan ang ginagawa, no? Kung ano man, kung nag-aaral man sila ng mga salita ng Diyos, halimbawa, kung nakakapanood man sila ng ng mga gospel ni God, hindi nila yan itinatatak sa isip nila. Dahil ayaw nilang i-accept sa mga buhay nila kung ano yung katotohanan. Kaya sila nananatili kung ano mang lagay nila ngayon sa buhay nila, diba? Na-stuck sila sa situation nila ngayon. At saka anong sabi dito? Sa Luke chapter 21 verse 11 naman, there will be a great earthquakes, famines, and pestilence in various places, and fearful events and great signs from heaven. O diba? Itong last days daw, naranasan natin yung malalakas na lindol, taggutom, at saka salot. Diba? Naranasan na natin yung taggutom. Doong nag-pandemic, diba? Taggutom yun kasi nawalan ng trabaho ang mga tao. Kaya gutom ang inabot ng mga tao noon. Tapos, fearful events daw. Diba? Nakakatakot na mga pangyayari, mga great signs from heaven, diba? Ang dami ng mga disasters na nararanasan natin, great signs from heaven. Katulad ng mga matitinding pagbaha na yan, mga landslide na yan, kung ano-ano, mga disaster ang nararanasan natin sa panahon ngayon, diba? Kaya talagang patunay na nalalapit na talaga ang end times, guys. At saka, basahin naman natin sa Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Diba? Ito daw mga last days, ituturo, ipapangaral daw yung gospel ni God sa lahat ng bansa. Diba nangyayari na ngayon kahit sa ang bansa, diba may mga nagpipreach ng gospel ni God, tapos pagkatapos daw nito, darating na daw yung end times, yung katapusan, diba? Tapos, anong sabi dito? Anong dapat nating gawin? Kailangan nating maghanda. Nakahanda nga ba tayo? Diba? Sa pagdating ni Jesus Christ, sa second coming of Jesus Christ, handa nga ba tayo? Paano nga ba tayo maging handa kung hanggang ngayon ay namumuhay pa rin tayo sa mga sinful nature natin, diba? Ang mga desires natin ay earthly, worldly desires pa rin hanggang ngayon. Paano tayo maging handa? Diba? Anong sabi dito? Basahin natin sa Luke chapter 21 verse 36, sabi dito, be always on the watch and pray that you may be able to skip all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Diba? Kung handa tayo, hindi tayo matatakot sa pagdating ni Jesus Christ. Nakahanda tayo kahit anong oras, no? Kahit anong oras, kung handa tayo sa sarili natin, alam natin na born again na tayo, no? Hindi tayo matatakot kahit anong oras darating si Jesus Christ. Kaya nating humarap sa Kanya kasi handa tayo eh. Diba? Pero pag hindi tayo handa, anong mangyayari sa atin? Tapos nakalagay pa rin dito, isa pa rin sa signs na nalalapit na ang end time sa Matthew chapter 24 verse 7 naman, sabi dito, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. Ito na yung nag-aaway-away na yung bansa laban sa bansa, di ba? Kingdom against kingdom, yung mga anak ng Diyos at anak ni Satan, yun na yun. Naglalaban-laban na. Mga spiritual warfare, yung mga nararanasan, di ba? Nararanasan ng mga anak ng Diyos. Ito yung labanan between kingdom ni God at kingdom ni Satan, di ba? Spiritual warfare ang labanan, di ba? Tapos, sabi naman dito, talagang patunay na darating si Jesus Christ. Revelations chapter 1 verse 7 naman,
Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who fears him, and all tribes of the earth will wail on account of him, even so. Amen. Diba? Darating si Jesus Christ, makikita natin siya sa clouds. Diba? Darating siya, lahat ng mga tao dito sa mundo, makikita nila si Jesus Christ na nasa clouds. Yun na yung patunay ng second coming ni Jesus Christ. At saka sabi naman dito, Revelations chapter 22, verse 12 to 13, ang sabi dito, Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ang ibig sabihin nito, sabi nga niya, darating siya sa lalong madaling panahon at dala niya yung reward niya para sa atin. Ang reward niya ay nakadepende kung paano tayo namumuhay dito sa mundo habang nandito pa tayo sa earth, kung ano nga ba yung ginawa natin dito. At saka, sabi niya, to repay each one for what he has done. O diba, ito na yung judgment time na, diba? Tapos, sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Anong ibig sabihin? I am the Alpha and the Omega. Siya yung pinagmulan ng lahat ng mga living things sa mundong ito, diba? Kasi siya nga ang creator ng lahat ng living things. Ano nga ba yung mga example ng living things? Kasama tayo dyan, mga humans, di ba? Animals, di ba? Plants, trees, siya ang pinagmulan ng lahat ng ito, di ba? Siya rin yung babawi, siya yung pinagmulan ng buhay natin, siya rin yung babawi sa buhay natin. Ito yung ibig sabihin nitong I am the Alpha and the Omega, di ba? Kaya sana guys, no, sa pagbabalik ni Jesus Christ, sa second coming ni Jesus Christ, guys, nakahanda tayo, no? Sana guys, no, huwag niyong baliwalain yung mga nagsishare ng gospel kasi gusto naming makatulong sa inyo guys. Gusto naming maliwanagan kayo guys, no? Gusto naming magkaroon ng liwanag ang mga buhay ninyo. Kaya sana huwag niyong baliwalain, no? Sana panuorin niyo. Baka sakali na sa pamamagitan ng panunood niyo, no, matouch namin ang mga puso niyo. 'Di ba? Maliwanagan ang isip niyo. Ma-realize nyo sa sarili nyo na kailangan na talaga ang pagbabagong buhay. Kailangan nang i-accept si Jesus Christ sa mga buhay nyo, no? Kailangan nang magsisi sa mga kasalanan nyo habang may time pa, guys. Kailangan nang maging born again kung gusto nyo talaga na ma-inherit yung eternal life, guys, no? Lagi ko yung pinapaalala sa inyo, guys, kasi gusto ko maligtas kayo guys. Hangad ko ang kaligtasan ninyo guys, no? Gaano ba kasarap magkaroon tayo ng eternal life, no? Ma-inherit natin yung kingdom ni God. Doon tayo mapunta sa heaven kung tayo ay nasa kabilang buhay na, di ba? Tatanggapin tayo ni God doon sa kingdom niya kung tayo ay born again na. Kaya kailan ba ninyo yan, ano guys, no? Kailan kaya ninyo yan gagawin sa sarili nyo guys? Kung napanood nyo man itong video na to guys, no, nakapanood kayo ng mga gospel ni God, no, about salvation, no, kailan nyo ba i-apply sa mga buhay nyo yan guys, yung mga tinuturo about salvation guys, no? Sana, no, kumilos na kayo habang habang may time pa kayo guys, habang hindi pa huli ang lahat. Huwag nyo namang antayin na na pagdating ni Jesus Christ na tsaka pa lang ninyo ma-realize, di ba? Tsaka pa lang ninyo ma-realize sa mga sarili nyo na kailangan pala talaga ang pagbabagong buhay. Ihuli na ang lahat kapag second coming na. Andyan na, actual na ng second coming. Judgment na yun, final day na. Kaya habang hindi pa dumating yung judgment day, sana ngayon pa lang ma-realize nyo na, i-apply nyo na sa sarili nyo para hindi kayo magsisi sa bandang huli. Diba? Magbasa kayo ng Bible guys, no? Para malaman nyo talaga na talagang nakasulat sa Bible ang second coming of Jesus, ang end times, ang final judgment. Nakasulat sa Bible yan, kaya talagang mangyayari at mangyayari yan. Hindi natin mapipigilan yan. Kasi, tulad ng sinabi ko, ang nakasulat sa Bible, pawang katotohanan, walang kasinungalingan, kaya mangyayari at mangyayari ang final judgment. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung anong oras darating si Jesus Christ, kaya kailangan nakahanda tayo kasi si God lang ang nakakaalam. Si God lang ang pagtanging nakakaalam kung kailan ang final judgment. Kaya sana pagdating ng araw na yon, handa na tayo guys, no? Para kampante tayo sa sarili natin guys. Wala tayong takot na kahit anong oras man darating,
Di tayo matatakot dahil handa tayo. Dahil nakapagbagong buhay na tayo, naging born again na tayo bago pa man dumating yung araw na yun, di ba? Kaya sana ma-realize natin yan sa mga sarili natin. Hanggang dito na lang yung aking video, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone. Bye-bye.